Alright, mega love shout out. Eto na mga kakabsat, naku po mga kakabsat. Marcoleta, naku po, nasupalpal at nilekturan ni Ping Lacson sa issue ng legislative immunity. Ito ngayon nangyari kahapon mga kakabsat, no? Panoorin natin to dito kay Vodcaster. Actually, na-vlog ko na rin to. Pero to pakinggan natin yung version ni Sir Vodcaster, mga kabsat. Ay lang. Okay. Pasok! Sir Bad, pasok! Tapos bilisan natin ng konti para mabilis matapos. Ayan. Para at less than 30 minutes. Damas y caballeros. Okay bang sound dyan sa inyo? Okay. Check mo naman natin yung monitoring ko natin phone dito, ha? Ay, tapusin na natin yung poll natin, mga. Tapusin natin yung poll. Okay. 100%! Okay. Dito wow! Sa medyo mahina. Okay. So, kahit largely disappointed tayo kahapon. Pero tulad ng sinabi ko kagabi, well, let's give Senator Ping Lacson the leeway. Let's give the Ping Lacson the understanding and the patience to allow the process to go. First hearing pa lang talaga yan. Wala talaga pwede mangyari na maganda sa first hearing. Siguro makikita tayo, I'm sure si Ping Lacson nasa evidence gathering stage pa lang siya. At saka meron pa siya kahapon na hinint na parang evil. Although papunta na sana yung mga tanong-tanong ni Marcoleta. Pero sabi niya, lalo na sa pera, lalo na sa pagbibigay ng komisyon, parang meron siya, sabi niya parang wag muna natin i-discuss yan kasi meron tayong kwan dyan na mga lead na pinopursu. So okay lang, okay lang. Let's siguro alam ko si Ping tulad ng sinabi niya, magaling siya ng investigador. He is using parang kanya step by step yan eh. Marami din mga revelation kahapon na that can be used against the accused at later on kung pwede gamitin yun para paaminin sila talaga, lalo na yung papunta dito sa mga senator. And I'm not just talking about Jinggoy Estrada or Joel Villanueva. Marami pa yan iba. Lalo na nakakulong na yung tatlo, yung si Curly Discaya, kulong silang lahat. Reunion. Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez, baka pag-iisipan na nila na sila talaga ang kawawa. So baka kakanta na sila sa next hearing. Tingnan natin. Pero ngayon, meron din mga behavior ng mga senator kahapon na makikita mo rin, giveaway. Kumbaga sa kilos nila, napapahalata nila or nabibisto sila sa mga ulterior motive nila. Siguro napansin nyo na rin sa mga live vlog natin kahapon na itong si Marcoleta siguro mga 5 to 7 times or at least mga 5 times isiningit niya yung issue ng paglalagay ang mga Diskaya sa Witness Protection Program, WPP. In fact, one time nag-clash sila ni Ping Lacson over this matter. At ni-raise rin niya ito sa representante ng DOJ at later may pakiusap rin siya kay Justice Secretary Boying Remulla and also kay Senate President Tito Soto. So kumbaga every opportunity meron siya, isinasaksak niya ito. At the same time, hindi pa naman niya sinagot yung paratang ni Montulfo. Na hindi naman niya na-clarify ito. I'm sure alam na niya ito. At kung hindi niya alam, i-share niyo itong vlog, i-like niyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga staff ni Villanueva, ni Marcoleta. Kasi seryoso to, imagine mo ang claim ni Tulfo na may isang mambabatas para makalusot siya sa Blue Ribbon Committee nung time ni Marcoleta. Nakipagkasunduan dito sa isang mambabatas kung saan hiningi ng mambabatas ng 1 billion pero nakaproduce lang dahil naka-freeze 120 lang kaya. Nakaproduce lang ng 120 million. Malaki pa rin yun. At saka bribery yun. Pero wala ka narinig na hindi ba doon. Why can't I make any changes without an... Marangan tayo guys. Sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Tuloy. Oops. Issues, grabe na ang reaction niya.
sa minor issues in the past. Pero dito pinapalaki, ang laki-laki nitong issue, 1 billion eh. Viola to, bribery. Bribery scandal to. Ha? Pwede talaga siya matanggal ng ethics committee dito. Pero wala siya sagot eh. Wala siya sagot. Bakus, lahat ng mga kilos niya kahapon, nagpapakita na baka tama si Montulfo. Baka siya ngayon mababatas na tumanggap ng 120 million pero humingi ng 1 billion. Ha? Ang dami niyang hirit na wala naman sa topic pero paulit-ulit yung hirit niya. Ha? Para mabigyan ng malagay sa witness protection program ng mga Diskaya kung saan they will be criminally immune from suit. Hindi na sila pwede file ng criminal case at hindi na pwede kukunin ng batakin ng gobyerno yung mga kotse nila at saka kunin yung mga bahay nila at saka yung mga bank accounts nila. So dito talaga kaya sa action maraming sinasabi sa mga comments sa online na halatado na naging halatado yung iisa lang misyon ni Marcoleta para ilagay ang mga Diskaya sa WPP dahil sabi pa kayo isang commenter kahapon baka mahirap na baka babawiin yung 120 million sayang rin yun. baka napadala na sa foreign accounts. Paano ibabalik yun, di ba? Mahalata na naman, maablak pa ganun. So panoorin natin itong sa simula pa lang ng hearing ni Ping Lacson, isinaksak na niya itong topic na ito. Panoorin natin. And thank you thank you ANC for the pass forward. Irit pa siya, nasabi niya na TV napahiya pa siya na hindi niya alam yung mga up to now yung mga rules ng Senado. Kung mga tinuruan siya ni Lacson kahapon. Putragis na ko po. Pinaghalo-halo na niya kasi mga kabsat. At saka paano yung konsepto ng pagbibigay ng immunity from suit ang mga resource persons or invited suspected persons na involved daw sa mga irregularidad, in this case flood control anomalies. Bawat senator kasi or bawat congressman, meron yan sila 1 to 2 months bago mag-start yung Senado or Kongreso, bago mag-start yung session, meron yan sila 1 to 2 months na briefing, binibigay sila ng briefing on the rules, procedures sa Senado. So either hindi niya naintindihan yung briefing or absent siya. Pero in any case, pahiya siya sa isang non-lawyer na si Ping Lacson. Na siyempre, veterano yan eh. Kaya nilecturean siya. Panoorin natin to. Senate President said that by tradition, we can extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. Pinipilit I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto natin. Biro nyo maabsat, no? Walang tigil talaga si Marcoleta, no? Hindi na siya un-chair dyan, pero pinagpipilitan pa rin niya na bigyan ng witness protection program. Bakit kaya, no? Magtataka ka na, pinipilit niya, talagang si Diskaya lang talaga, no? Samantalang kitang-kita kung magkano, kung ilan ang mga nakuha ng mga Diskaya na project sa gobyerno na naku po, di ba? Na questionable, tapos kitang-kita nyo ngayon, no? O ngayon, lahat ng mga ari-arian nila, especially dyan sa naka-hold, yung bank account, yung mga naka-hold din yung mga luxury cars nila, paano? Hindi nila kayang ipaliwanag. Kaya ngayon, naku po, dahil sa Bistok, meron sila pa rin protektahan eh. Kitang-kita sa mga sagot ni Diskaya kahapon. Kaya no choice. Buti na lang, kinontempt na talaga. Kasi talagang halatado eh. Pinapaikot-ikot niya. Doon pa lang kay Risa, di ba? So nagbibigay ka. Iniiba-iba niya yung sagot eh. Hindi niya masagot ng oo, hindi. Kaya kamote. O sige, tuloy. Marcoleta, pasok. Yung pinagtatanggol mo. Sige, pasok. Bigyan mo na ng witness protection program. Tuntunin doon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on.
I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float. We can encourage people like that. Kasi pagkakaalam ko, ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y maratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangan magsoli po sila ng mga nakulimpat nila. Ito doon pa sa press con niya sa Senado last week. Dito niya talaga tinutumbok yung galit na galit talaga siya. Galit na galit talaga siya kay Tito Sotto at ganoon rin yung nagdebate sila ni Tito Sotto at ni Ping Lacson at saka ni Marcoleta sa Senado. Dito talaga iginigiit niya. Galit na galit siya kay Justice Secretary Remulla at galit na galit siya kay Tito Sotto. Epic Online Action. Narangan tayo. Dahil dito sa isang issue na ayaw talaga nito ilagay under sa Witness Protection Program ang mga Diskaya unless ibalik nila ang bilyon-bilyon na kulimbat nila. So, parang ganito talaga, parang tama talaga si Montulfo na may usapan talaga sila na parang hindi lang mabibigyan immunity from criminal suit, hindi sila pwede makasuhan. Itong under WPP na sila. Itong mga Diskaya, hindi pa rin nila ibabalik yung nakaw na yaman nila. So ito talaga ang kung may basehan yung akusasyon ni Montulfo, parang ito talaga ang usapan nila na sige, akong bahala sa inyo. In exchange for 1 billion, ilalagay ko kayo sa WPP, ipapa-approve ko kay Tito Sotto, ipapa-approve ko kay Justice Secretary Remulla. Hindi na kayo ma-charge criminally at hindi you will end up keeping your ill-gotten wealth. Hindi mawawala sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin yung mga nepo babies nyo sa parangyan or lavish lifestyle. Yung living like prince and princesses. So, kumbaga, there will be no justice for us. So, kaya dito rin sa Senate hearing kahapon, iginiit na naman niya yun. Kumbaga, sakit-sakit talaga ng tiyan niya dito sa issue ng pagbabalik. Kasi pwede naman hindi sila criminally charged. Okay. Hindi kayo makulong. Okay. Pero ibalik nyo sa amin yung nakaw nyo. Yun dapat. Yun ayaw ang ng Witness Protection Program. Ibalik nyo yung nakaw nyo. Yun ang dapat. Pero galit. Ayaw talaga siya. Samantala, senador siya, he should be working for our interests. Dapat siya ang mas agresibo na kausapin yung mga Diskaya, i-convince yung mga Diskaya, ibalik muna yung nakaw na yaman sa taong bayan, sa kaban ng bayan. So tuloy tayo. Mine is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, ito po yung applicable provision under the law. Yung pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po doon Walang requirement na gano'n Kaya nga sabi ko, so, sabi niya, wala daw requirement, pero andon yun Nakita yun ni Senator, ni Secretary Boying Remulla, yes, Boying Remulla, at nakita rin yun ni Tito Sotto, kaya hindi niya inapprove yung application to be placed under the WPP or Witness Protection Program. So, who are you really representing, Senator Marcoleta? Are you representing the Filipino people who are crying for justice, not only para makulong yung
ma-involved dito sa anomalya, kundi makuha natin yung kahit hindi buo, kahit porsyento lang ng nakaw nila, malaking bagay na yan. Billion-billion pa rin yan. So are you on our side? Because you are clearly proving, since you handled the Blue Ribbon Committee, since nasimulan yung Blue Ribbon Committee under Marcoleta, parang iisa lang talaga ang objective niya, and that is to help and protect the Discayas. Parang siya na all his action points to him na lawyering for the Discayas. Therefore, giving fuel to the accusation ba? by Mon Tulfo, maybe Romy Serapor, information from his brothers, Espar Gonzalez, Erwin and Rafi Tulfo in the Senate, that Marcoleta indeed demanded 1 billion, and with the Discaya being short in funds, only got 120 million. So that is what the public are seeing now. Na parang totoo nga siguro yung akusasyon ni Tulfo. And why are you not why are you evading this issue? Akala ko ba matabil ka? Akala ko ba magaling ka nyaw-nyaw kahit anong issue, lalo na sa impeachment sa pagpatay ng impeachment ni Sara Duterte. Why can't you answer this issue ng kapatid na mga kasamahan mo diyan sa Senado? Si Senators Erwin at Rafi Tulfo. Why? And yet your action shows you clearly lawyering for the Discayas. Tama. Okay, tuloy tayo. Kaming harang ni Sir Bad. Again, huwag kalibutan mag-like and subscribe mga kabsat. Tuloy. Sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas sa usapan namin. Tingnan nyo, pati sa issue hindi lang kinukulit niya si Tito Soto sa Senado, pati si Ping Lacson, kinukulit rin niya. Tawag rin siya kay Justice Remulla. At sabi niya, initially, umuo na daw si Justice Remulla, and then suddenly nag-press con at sinabi, dapat ibalik muna yung nakaw na yaman. Which is right naman. Kasi sinasabi niya, o sige, i-offer natin yung WPP sa lahat ng mga witnesses para ma-pin down natin yung sino ba talaga ang may sala. Ganun. Marami tayong witnesses. Okay naman yun. Pero, ibalik muna yung pera. Ibig sabihin, kung pagbigyan natin si Discaya, witness lang without returning the money, parang nanalo ito sa sweepstakes. Over and over and over again. So, kung pagbibigyan nila natin ang mga Discaya na ganyan klaseng arrangement, siyempre hingi rin ng ganyan arrangement si Bryce Hernandez, hingi ng ganyan arrangement si Henry Alcantara at iba pa mga witnesses. So ang mangyari, they will be immune from hindi sila makasuhan ng estado, ng gobyerno, and they get to keep their loot. Yung mga Patek Philippe nila, yung mga sasakyan nila ng mamahalin, yung eroplano nila, kung hihingi rin si Saldico ng WPP, makuha niya, he gets to keep his Misibis Bay na super class na resort na kahit ako hindi pa nakapunta at ayaw ko puntahan, ang mahal-mahal, kada rooms mga 50 to 100,000 a night, or package 100,000, ganun, for a few days. So kukunin niya ng gobyerno, kung hingi rin ko, sige, mag-testify ako laban kay Romualdez, basta bigyan nyo rin ganyan arrangement na hindi ko ibabalik yung yaman ko, pati yung mga eroplano ko, nakatakot-takot na eroplano ko. Kawawa naman ang bayan. Baka in the future, magnanakaw pa rin yung mga corrupt dahil, hindi sila makukulong, mag-testify lang sila, and they get to keep everything sa mga nakaw na yaman nila. Napaka-unfair naman, di ba? So tama si Tito Soto, tama si Justice Secretary Remulla. Tuloy tayo, Ito naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung gano'n So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but the May I respond, Senator Marcoleta? Thank you, Mr.
Pahiya siya dyan. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kaysa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Boom! Kasi sabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Agoy. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niya po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Ang pa po yun. Kaya huwag niyo pong pagaluin kasi wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero ito po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate for that matter na kasi meron tayong power of contempt. Pwede i-extend yan sa power din to grant legislative immunity. Although wala pong jurisprudence dito, pero may mga ruling din po dito ang Korte Suprema. At wala naman pong nagtutuloy sa Supreme Court. Ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin pagaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Tumin lang po natin. Tragis, basag na basag si Marcoleta dito. Pero ang daming tao dyan, ha? Maraming nanunood dyan. Pati yung mga content. Lahat, kung tutusin, more than 100 ang natao na nandyan, mga kabsat. Basag si Marcoleta. Kamote. Sige tuloy. Legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi to klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapaten po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong witness. Supalpal, no? Iba yung sinasabi nyo sa sinasabi namin. Magkaiba po yun. Magkaiba. Marcoleta, wag ka lang sumingit. Bakit ba kasi gusto mong bigyan ng witness protection yung mga diskaya? Ano ba kasi? Ano ba? Ano bang meron? Nako po, Marcoleta. O sige, tuloy. Ang galing ni Ping, pati hindi lang yung mga rulings dito ng Supreme past rulings ng Supreme Court, Philippine Supreme Court on the matter, pati past rulings ng US Supreme Court. Yan. Hindi yan lawyer, pero mas magaling sa lawyer. Galing ni Ping. Galing ni Ping. Kaya pagbigyan na natin. Sige lang. Sa simula, okay lang. Let it roll lang muna. Let it roll. One lang si Ping. Kinukuha niya lahat ng mga ito, lahat ng mga ebidensya for the big big attack. So he's in the evidence gathering stage pa lang si Ping. Sige, tuloy. Galing, no? Supalpal ang lawyer. And then sa ini-issue pa nila ng mga DDS, dapat daw lawyer ang head ng Blue Ribbon. Ayan, supalpal ang lawyer. Tragis. According to him, magaling siya. Sige, tuloy. Nag-enjoy tayo dito. Protection Program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Tama. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun po ang Witness Protection Program. Wag na! Kung yun po sana ay napapigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun. Yan, kung pagbibigyan ng Witness Protection Program. Pero hindi nga, wag mong bakit ba kasi? Ano bang meron kasi sa mga diskaya? Marcoleta, ano ba talagang meron? Ba't ayaw mong bitawan yan? Diba, hindi na nga pinansin ni Senate President Soto? Hindi na nga niya pinirmahan? Bakit hanggang ngayon, pinipilit mo pa din? Hindi ka pa rin makamove on? Kamote. Tuloy. Malinaw po sa akin, iba po yung course na legislative inquiry, iba lang po yung remedy na yun po ay ibinibigay definitely. Thank you very much, Senator Marcoleta. So can we continue? Meron ka na lang 25 seconds, so you better wind up because si Senator Jeffrey is waiting in the wings. Well. Narangan na naman tayo, Mabsat. Ang galing ni Ping Lacson, Mabsat, no? Binoto natin yan. Yeah. Iba ang WPP, iba ang legislative inquiry. So mukhang pwede na ngayon na legislative inquiry, bibigyan na sila ng legal protection, pero humirit pa ang WPP na hindi naman applicable kahapon kasi ang kaya lang bigyan nila is iniwalat niya, Mr. Chairman, dito sa Senado. Ang dami pong dapat to. So yun. Sapayan talaga. Ay, Marcoleta.
So, yan po, kitang-kita na, and then later on, syempre nag-recess sila, sabi pa niya, humirit na naman siya. Inamin niya, humirit na naman siya. Kasi obviously nakita sila sa labas during the break ni Justice Secretary Remulla. Humirit na naman siya at inanunsyo na nag-usap na daw sila ni Remulla, nagkaintindihan na daw sila. Si Remulla daw ay at sinabi rin ito ni Senator Tito Soto at the end of the hearing na yun nga siya mismo si Tito Soto i-review niya ulit yung kaso ng mga Diskaya, yung WPP application ng mga Diskaya, at ganun rin daw si Justice Secretary Remulla. Pero I doubt, pagbibig siguro, ayaw na lang pahiyain siya ni Remulla, pero sinabi na lang, sige, patawagan ko yan, i-review ko, pero sana nga, hindi rin masilaw si Marcoleta, si Remulla sa 1 billion. Sana nga, i-reject. Kasi halata naman, tama naman yung sinabi ni Mon sa previous hearing ni Senator Win Gatchalian. Hindi pwede half-half ang testimony mo, dapat full, dapat buo. Hindi yung selected ka. Gagawa ka ng lista ng mga 17 congressman pero lahat puro nag-sign para sa impeachment ni Sara. Pero yung mga hindi nag-sign o kaya yung during ang mga kongresista lang nang nilagay niya yung kumuha ng project from infrastructure project from 2022 to 2025. Hindi niya nilagay yung 2016 mga kongresista na nakakuha ng project sa mga Diskaya from 2016 to 2021. Yun naman ang coverage ng ICI 10 year back ang coverage 2016 from the Duterte administration to the Marcos administration. Yun naman ang coverage ng ICI investigation. So talaga kahapon siguro napasaya naman ni Marcoleta yung mga di umano according to Mon Putulpo na nagbayad sa kanya ng 120 million di umano, pero durog naman siya sa taong bayan na yun na lang ang konklusyon na talagang totoo yun sinabi ni Mon, judging from the actions of Marcoleta na wala na siyang from the start to the end of the hearing ng Blue Ribbon kahapon, paulit-ulit lang isinisingit niya yung issue ng WPP hanggang nagkasagutan at napagalitan at nalektura na siya ni Senator Ping Lacson. So yun po ang analysis and observation natin sa hearing kahapon, and we'll be giving you post hearing analysis during the day. So thank you very much everyone for watching. Happy Friday to all and see you in my next vlog. Ayun, salamat Sir Bad. Grabe, supalpal talaga si Marcoleta. Hindi na nadala mga kakabsat. Kabote talaga, babsat. So, for the meantime, dahil magla-lunch break na, magluto mo tayo ng lunch break. Isa lang ang ating subtopic for today. Kasi total, si Pangulong Bongbong Marcos naman yung ating tinutukan ngayong araw, babsat. Handog ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa San Fernando, Pampanga at sa mga ibang lalawigan na binigyan po ng mga financial assistance at saka yung pagbibigay ng titulo dito sa mga farmers dyan lalo na dyan sa San Fernando, Pampanga. So, yung mga garapata, talagang malungkot pa din sila, mabsat, kasi nga ayaw nila tanggapin na may nagagawa ang Pangulong Bongbong Marcos. Pikit bulag sila. Yun ang katotohanan sa kanila. Kasi ayaw nila nakakita na may nagagawa ang Pangulo, di ba? Arton Zala, late ka. Ngayon ka na pumasok. Good morning. Happy lunch. Alright, so mabsat. So again, kita-kits tayo mamaya ang hapon ulit. Mabsat, tingnan natin kung kung di mamaya, mamayang gabi na. Pero mag-upload ako ng sangkatutak. Marami pa akong i-upload, especially yung hearing kahapon. Mag-upload po tayo ng mga premieres natin. Sana supportan nyo pa rin po ang ating mga premieres na kahit napanood nyo na kahapon. Salamat po. Thank you very much. Happy lunch. Shoutout po. Arton Zala, Romy Escalar, Tommy Serafors, sino pa nandyan? Si Ardayan, si Nelson Tolin, sino pa nandyan? Winnie Artos, ano pa ba? Yung mga kanina pa, na nandyan si Yuki Sawaki, ayan. Si Luisa Macmellon, at sa lahat po naman nandito. Elvira G, sino pa ba? Baka may nakalimutan ako sa inyo guys ha. Shoutout po sa inyo lahat sa mga naiwan po. Thank you very much. Kita-kits tayo mamaya. Mintik. Tsaka sa lahat po. Thank you very much. And God bless po. Ayun.
Let's go! Lunch break muna tayo, Marsat. Have a nice day. Bye-bye!